Kinundina ng isang dating Chief PNP ang pagpapakulong ng Kamara kay dating Mandaluyong Police Chief Hector Grijaldo. Papakita natin ito ha. Tingnan ninyo ito. Kawalangyaan na ito ha. Pinagtawanan pa talaga eh. Ganito po kayo binababoy. PNP. Ganito kayo binababoy ng Kamara. Papayag ba kayo? Tatahimik na lang po ba kayo panghabang buhay? Hindi, ako nagtatanong lang. Si MJ Mondihar sa report. Sobrang bait na natin sa kanya, and I think it's the right time to make an appropriate motion. Sumusobra na siya. This is, I believe, his 4th time to skip the Quadcom, and pero sa Senate, wala naman siyang rotator cuff syndrome. I'm sorry. Yan ang paghahanap ng mga kongresista. Ganyan nilait. Hindi man lang binigyan ng galang. Ininsulto ang isang kernel na may bayag na sabihin, inutusan lang ako ng 2 congressman. Kay dating Mandaluyong City Police Chief Hector Grijaldo para padaluhin sa House Quadcom investigation sa issue ng extrajudicial killings at Pogo. At nang wala sa hearing noong December 12, ipinakontempt at pinagtawanan pa ng mga congressman si Grijaldo. I move to cite Colonel Hector Grijaldo in contempt, Mr. Chair. Seconded. Okay. There's a motion. I was waiting for Congressman Paduano to do that, but anyway, so there is a... Ito ang kasalukuyang lagay. Ito ang kasalukuyang lagay. Oh. Tapos pinagtawanan pa. May palipat-lipat pa sila. Si Paduano na naman to eh. Yung ililipat daw niya yung corona niya na dito sa babae na to. Ha? Ang bababoy nyo. I mean, yung baboy na ugali ah. There's a motion. I was waiting for Congressman Paduano to do that, but anyway, so there is a... Ito ang kasalukuyang lagay ni Colonel Grijaldo na bagong opera sa kanyang balikat. Sa larawang binahagi ni former PNP Chief, ngayon Senator Ronald De La Rosa, kapansin-pansin ang medical condition ng aktibong police official. Saad ni Senator Bato, nakiusap raw si Grijaldo na dalhin siya ng Quadcom sa isang government facility dahil sa kanyang medical condition. Nakiusap pa, doon lang sa dalhin lang sa siguro sa veterans, di ba? Kasi nga ganyan ang itsura niya ngayon. Siya may bale, ika nga, naoperahan daw ho siya. May tinan nyo, meron siyang ganun, di ba? Tapos Pero hindi natinag ang Kamara at ipinaaresto pa rin si Grijaldo. Ang ginawa talagang pinaparana sa kanya yung gaano ka-ruthless ang House of Representatives. Kinulong. Again linawin natin. Hindi po kriminal, hindi po convicted itong kernel na ito. Sa katunayan, tumayo pa nga ho siya. Tumayo pa ho siya in a way na hindi siya pumayag na mautusan siya na magsinungaling. So hindi po ito kriminal. Ito na naman sila. Tulad nung Chief of Staff ni BP Sara Duterte, hindi rin kriminal po yun. And yet, ang treatment nila. Kung yung treatment nga ho nila kay BP Sara Duterte, halos bagsakan ng pintuan ng trunk ng sasakyan. Ganon ang treatment nila sa Vice President. How much more dito sa former Chief ito palang active kernel na si Grijaldo. Mantakin mo. Doon sa kulungan yung kinulungan kay Atty. Zulaika Lopez. Si Grijaldo ay una nang inakusahan ng cover-up sa kaso ng ambush lay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga sa Mandaluyong City noong Hulyo 2020 na ang itinuturong mastermind ay si dating PCSO General Manager Colonel Rowena Garma. Inakusahan naman ni Grijaldo ang Quadcom ng pamimwersa sa kanya sa naging pagharap niya sa Senado para kumpirmahin ang testimonya ni Garma na nagtuturo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa likod umano ng pagkamatay ng maraming pinaghihinalaang drug personality sa madugong drug war.
Pinasusuportahan din kay Grijaldo ang testimonya ni Garma kaugnay sa umunoy umiiral na reward system sa mga opisyal at miyembro ng PNP na makapapatay ng drug suspect. Ayon naman kay Senator De La Rosa, malinaw na ginagantihan ng Quadcom ang opisyal dahil sa pag-amin nito. Ganun, gusto lang talaga nilang mag-power tripping ba na ikaw gumawa ka ng nakakasama sa amin, kaya magdusa ka, ikulong ka namin dito. Hindi mo lang dinala sa ospital, so sobra. Oo, grabe talaga. Yung ginawa na yun, halatang paghihiganti lang. Kasi nga po, binuking niya itong mga congressman natin, binuking niya na inutusan siya na magsabi ng kasinungalingan para masiraan ho ang mga Duterte. Hindi siya pumayag. 'Di ba po? Hindi ho siya pumayag. At sinabi niya yan sa Senado. Ngayon, ginagantihan na po siya. Paano? Kahit wala kaming pakialam, kahit bali-bali na yung katawan mo, makulong ka dito. Ganun. Anong naman ngayon ng senador sa kanyang mga kabaro noon sa PNP bilang dati nilang chief? Ito yung hamon po ni Senator De La Rosa. Sabi niya, do our men in uniform deserve this kind of treatment? Yun ang tanong dun Kung akma ba ang trato ng Quadcom kay Colonel Grijaldo? Sobra, kaya nasabi ko, kung ako ang chief PNP, I will never allow Senator Bato, may bayag po kayo. any of my men. Yun ang totoo Kahit kita nyo naman hindi lang may bayag, parang talagang meron kayong tikas ika nga, di ba? Meron kayo nun, Senator Bato. What do you expect? Di ba? To experience this kind of maltreatment, this kind of injustice na ginagawa nila ngayon sa isang police colonel. Paano na lang ang ordinaryong tao? Yan ang mahirap dyan, mga kababayan. Hindi ako, totoo lang. Yan ang nakakatakot ako mabuhay sa Pilipinas ngayon. That's the truth. Kasi once you are the enemy, o kaya you are in the opposition, they would do everything. They would do everything. Even beyond laws. Ibig sabihin, kahit beyond sa batas natin, gagawin nila para gipiting ka lang. Nakakatakot na Hawak na nila ang lahat. Mula sa Kamara, mula sa Senado, sa Executive Branch, mapa PNP, mapa AFP, hawak na po nila. Supposedly, meron dapat check and balance dyan Wala na As in, wala na. Kahit nga minsan sa husgado, nayayari po nila Lalo na pag sa fiscal level pa lang nayayari na nila. Di ba? Kawawa tayo mga ordinaryong Pilipino. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Ito, seryosong bagay nito. Kawawa tayong mga Pilipino. Tayong mga ordinaryo na walang kalaban-laban. Ngayon, itong mga pinagtitripan, yung mga kumakalaban sa kanilang mga opisyal, paano kung dumating ang panahon na, so ibig sabihin, parang sinasabi ng ating gobyerno ngayon, kaya namin gawin to sa opisyal kaya tumahimik kayo. Hindi ka mamamayan ka, tumahimik ka. Kasi kaya naming tanggalan ng mga estrella. Kaya naming gaguhin ng mga opisyal kung gustuhin namin. Kaya kayo, tumahimik kayo. Ganun ang dating niyan, mga kababayan. Kung itong police colonel ay ginaganon nila, binababoy nila, paano lang yung ordinaryong tao? Mananatili naman sa detention facility sa Kamara si Grijaldo hanggat hindi tinatapos ng Quadcom ang kanilang pagnig kaugnay sa EJK. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondehan, SM9 News. Ganyan po, ganyan nangyayari sa bayan natin. Nakakalungkot. Sa totoo lang, even if it's a supposedly Christmas season, love is in the air, di ba? Dapat happy lang pag Christmas. Yes, walang patawad ito. Nung tinanong nga si Barbers kasi siya yung pinaka-chairman diyan Wala daw Pasko, ganun Again hindi ito kriminal. Linawin ko. Kung kriminal, wala akong patawad. Talagang kung dapat lang pugutan ng ulo, gawin. Kung kriminal. Pero hindi ito convicted, hindi ito kriminal, hindi ito accused. Again hindi pa ito accused. Ito resource person lang na hindi nila magustuhan yung sagot
At hindi nila nagustuhan na nagsabi siya ng totoo. Ngayon, ganito na ang ginagawa. Di ba ho? I mean, kung ikaw nasa tamang pag-iisip, alam mong maliho ito. Umamin ka na tinuruan ka na magsinungaling, pinanindigan mo katotohanan, and yet, hindi, kayo sumagot, and yet, ganyan ang itatrato sa inyo. Di ba? Yan ay abuse of power. Definitely an abuse of power. Kaya nga ho, ako may hamon ho eh. May hamon po tayo sa AFP, sa PNP. Hindi magrebelde ha. Ulitin ko, hindi magrebelde, hindi magkudita o whatsoever. Hindi. May hamon lamang po ako sa inyo. Baka naman pwedeng magsalita na kayo. Baka naman pwedeng this time magsalita na kayo at sabihin ninyong hindi tama ho ito. Hindi ho tama na ginaganito na ang mga uniform personnel. Binababoy na ng mga baboy sa kamera. Hindi ho tama. Kasi naalala ko noon, nung panahon ni, di ba, nung merong nabitawang hindi maganda si Erwin Tulfo sa isang Marawi hero na sekretary. Nagkasundo-sundo kayo, nagsama-sama kayo para kundinahin yun. And he was pressured to apologize. Bakit din yung magawa ngayon? Yun ako, nagtatanong ako Ba't hindi nyo magawa ngayon? Na magsama-sama ho kayo and condemn this kind of act. Dahil po ba busog ang iilang opisyal natin dyan? O dahil ba talagang nawalan na ho tayo ng prinsipyo? Ako nagtatanong lang. Kaya ako nga ho ito pinananawagan. Kasi ako naniniwala na meron pa pong mga bayani na naandyan, na nananahimik. It's time for you na wag na manahimik. Kung kayo po ay talagang para sa bayan, wag na po tayong manahimik.